Welcome po sa ating 7th prayer station. No, let's give God a clap offering. Ito po ay the Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Light. Our Lady of Light. So, baka po kasi makonfuse kayo, meron kasing Our Lady of Light sa Egypt. Hindi po ito yung sa Zaytuna. Our Lady of Light sa Sicily. Ang nagpakalat po ng debosyon na ito ay mga Jesuits at Franciscans. Jesuits at Franciscans. Our Lady of Light, siya rin po yung Our Lady ng Salvasyon sa Bicol. Siya rin yung Our Lady of Peña Francia. Siya yun. No? Anong nangyari? Bakit Our Lady of Light ang tawag? Meron po kasing visionary na nakakita niyan. Tapos inano nung Jesuit na spiritual director niya na ipapaint sa isang painter. Tapos pinaint niya. So from Sicily, dinala rito. Originally, ang simbahan po ay St. Andrew Parish. Kaya ang pista ay November 30th. Pero 1709 po tinayo, 1726, dumating yung Sicilian painting ni Our Lady of Light. Tapos pinili ng mga tao yung Our Lady of Light na maging patron ng bayan. No, patron ng bayan. Kasi alam niyo naman, ang Pilipino, di ba? Pueblo Amante Maria. No? Sambayang nagsumisinta kay Maria. So, ang piyesta nila from November 30 naging December 1 because of Our Lady of Light. So yung kanina ko pong sinasabi, pag nakita nyo yung facade, yun na lang natirang original. The rest of the church bago na po. No, kasi na-destroy siya lahat ng World War II. Siyempre hindi na nila binago yung original, binago na lang nila yung orientation ng simbahan. No? Our Lady of Light. Si Our Lady of Light po ang patron ng reconciliation. Kaya saktong-sakto talaga siya yung dulo. Kasi reconciliation, confession, contrition. 3 words for tonight. Contrition, confession, contentment. Pwede nyo ba sabihin yun? Contrition, contentment. Para daw ikaw ay magkaroon ng conversion, kailangan mo na contrition. Pagsisihan mo muna. Aminin mo, ginawa mo. Tandaan, sa Gospels, ang pinatatawad lang na kasalanan yung mga inamin. Yung inamin. Okay? Ikalawa, confession, you must do sacramental confession. Hindi lang magsisisi, aaminin mo at sasabihin mo sa pari, no? Yung iyong mga nagawa. At number 3, contentment. Yun po yung satisfaction. Kailangan pag may binigay na penance, gagawin mo yung penance para masatisfy mo yung ginawa mong fault. Alam niyo po, medyo technical. Yung contrition, confession, at contentment. Gawa tayo example. Si Edward ay security guard. Ngayon, ang trabaho niya ay magbantay ng building. Laro siya ng laro ng online games. Sa sobrang laro niya, napuyat siya, nakatulog siya oras ng trabaho. May nakapasok na mga magnanakaw na nakawan ng mga residente ng building. Okay. Confession, inamin naman ni Edward, nakasalanan niya. Nakatulog kasi siya dahil sa sobrang paglalaro ng online games. Inamin niya sa kanyang employer. Okay? Pinagsisihan niya rin yung kanyang nagawa at tinake niya yung full responsibility. Kasalanan ko to, so kung ano po ang iparusang ibibigay sa akin, igagawad sa akin, tatanggapin ko. Okay? Pangatlong C, contentment. Alam niyo po, doon sa ginawa niya, natulog siya sa trabaho, nanakawan tuloy yung mga tao.
Ang parusa po doon, tanggal sa trabaho. So, ang satisfaction is mawala siya, ma-relieve siya ron sa kanyang trabaho. Okay, yun po yung kabayaran nung ginawa niyang kasalanan. Kaso, nawala na po yung mga residente. So, ibig sabihin, may mga gamit na nawala yung residente. So, pag matanggal siya sa trabaho, kailangan niyang bayaran yung mga nawalang items. Pwede niyang bayaran yon through his sweldo now, back pay, or sa susunod niyang trabaho, pag may trabaho na siyang bago, promissory note, babayaran niya. Gets niyo po yung kwento ni Edward? Ay, andyan pa ba kayo? Yes. Gets niyo yung kwento ni Edward? Natanggal na siya sa trabaho. Yun ay satisfaction. Pero, kailangan niya pa rin bayaran yung damages ng mga nawala. Pwede niyang bayaran ngayon, back wages, or promissory note, pag nagkatrabaho kong bago, babayaran ko. Ganon din tayo, mga kapatid. Pag tayo nagkasala sa Diyos, o may pagsalangsang sa kapwa, kailangan aminin. Kailangan pagsisiyan, at kailangan ikumpisal. Alam nyo, meron ding contentment or satisfaction. Anong sasabihin sa ni Father? Kung wari, nagnakaw ka ng 1 million pesos. Ang penance niya sa'yo, syempre, alangan na maisoli mo yung 1 million ng harapan, malalaman na ikaw yun. So, mag-produce ka ng 1 million, retribution, magpapa-feeding program ka ngayon. Yun yung satisfaction. Tanong, pag sinabi ng pare, I absolve you, napatawad ka na ba? Kailangan magawa mo yung penance mo. So, pag nagawa mo yung penance mo, na-absolve, napatawad ka na. Yes. Tandaan niyo yan na, napatawad na tayo. Pero alam nyo, yung consequences ng mga kasalanan natin, napatawad na ha, pero yung consequence ng kasalanan natin, may effects pa din yun. Yan yung tinatawag na temporal effects of sin. Kasi syempre, dahil nagnakaw ka ng 1 million pesos, yung perang yun, para pala yun sa mga bata, sa ampunan. May mga nagutom dahil sa ginawa mo. Pinatawad ka na ng Diyos sa kumpisal. Nagpa-feeding program ka na, pero may effects pa din dahil may nagutom pa din. Tama? Yung effects na yon, katulad ni Edward, pwede mong pagbayaran ngayon, or sa purgatorio in the next life. Gets nyo? Tanong, napatawad na ba ako? Yes. Pero may effects pa ba yung kasalanan na ginawa ko? Meron. Yes. Kaya kailangan mo yung pagbayaran ngayon. No? Pwede kang gumawa ng charity. Salamat po sa mga nagbigay ng sabon. Pwede ka rin gumawa ng works of piety, katulad ng pilgrimage. Salamat po sa pag-attend tonight. Or po pwede ka din, no? Pwede ka rin gumawa ng bumisita sa kulungan. No? Works of mercy. Or kung hindi naman, pwede naman pag na-take bells ka ngayon, sa purgatorio mo na yung pagbabayaran. Kaya po tayo may letter I, indulgence. Kaya po may indulgence. Napatawad na po mga kasalanan natin sa kumpisal at sa paggawa ng penance. Ngunit yung effects ng kasalanan natin, yung po yung ating, yung temporal effects ng sin, yung po yung nire-remit natin. Kaya po may purgatorio. Kaya po may indulgence. And congratulations today, kasi nakumpleto po natin yung CCC, yung contrition, yung confession, saka yung contentment. Mamaya po, pagkatapos nito, Our Lady of Light is the patroness of reconciliation. At it is just fitting na dito tayo matatapos tonight kasi ibibigay sa atin, di ba kanina nalala niyo sa Mass, merong general confession, tapos general absolution, para makatanggap kayong communion. Ngayong gabi, ibibigay po sa inyo ni Father Bernard, yung dinelegate sa kanya ng Pope,
bibigay sa atin yung plenary indulgence. Ibig sabihin, yung mga temporal effects ng sin natin, papawiin po yon ng plenary indulgence. Hanggang kailan good ang plenary indulgence? Hanggang magka-mortal sin ka ulit. So mamaya, pagbaba mo dyan, nang away ka na naman, wala na yung plenary indulgence. 1 point ulit. Diba? Zero, back to zero. 1 point ulit. Kaya ingatan, state of grace, no? State of grace. So, ayun po yung point ng reconciliation. Ano ulit yung tatlo? Contrition. Contentment. Meron bang kasalanang hindi pinapatawad ng Diyos? Wala. Meron. Yung hindi hinihingi ng tawad. Kasi ang Diyos, pag humingi ka ng tawad, He cannot negate Himself. Patatawarin ka niya kasi He is slow to anger and He is mercy. No? He is mercy Himself. So, yun po. So, ipagpapatuloy po natin yung prayers, the last set. Tapos, tatapusin po natin si Father Bernard. I-grant po sa atin yung plenary indulgence.